Good day mga kapiso Wi-Fi. Tuturuan ko kayo paano gumawa ng piso Wi-Fi. Ano ang mga kailangan? Watch till the end para matutunan nyo ang lahat. Piso Wi-Fi parts. Unang-unang inyong kailangan na part sa pagbuo ng piso Wi-Fi ay syempre ang power supply. So 12 volt correction, ang gagamit natin ay 12 volt 5 amperes po yan. Tapos, ang susunod natin ay 12 volt na socket female adapter. So, meron din yung male. So, male and female kasi yan eh. 12. Male and female adapter. Tapos, ang susunod mong kailangan ay yan. Yan ang tinatawag na relay. Single relay, one channel na module. Tapos, bukod sa relay, kailangan din natin ng yung maliit naman na parts na yan, ang tawag dyan ay 12 volt to 5 volt step down module. So, iba-iba ang itsura po niyan. Yung iba kulay blue po, pero yung gagamitin natin yung ganyan kaliit lang. Tapos, kailangan din natin ng USB to LAN adapter. At syempre, hindi mawala ang motherboard o ang Orange Pi 1 1GB na motherboard with power cord. Yan po ang magiging motherboard natin. At syempre, kailangan din natin ng male to female DuPont wires. Yan po ang itsura niya. Bukod sa DuPont wires, kailangan din natin na insert coin or yung Alan Universal coin slot. So, tumatanggapin ng 20, 10, 5, at saka piso. Bukod doon, kailangan natin ng L-type motherboard spacer. Yan yung ginagamit sa Orange Pi 1 na motherboard. At kailangan din natin ng LED frame light. At meron din tayo ditong 12 volt na fan. Bukod dyan, kailangan din natin ng access point, which is ang gagamitin natin yung Tenda F3 na router na indoor. For tutorial purposes lang. Kailangan din natin ng dalawang LAN cable. So, simulan na natin yung paggawa. So, unang-una, pakita ko ito yung power supply natin. 12 volt na 5 amperes. Yan yung gagamitin natin. So, palabas yan sa 220 volt papuntang 12 volt. So, yan yung positive ng 12 volt natin at yung negative ng 12 volt. So, pinaghiwalay ko lang para mas mabilis yung maintindihan. Ito naman ang ating step down module. So, tatanggalin ko muna para mas makita nyo na maigi. Itong step down module natin, yan yung 12 volt to 5 volt. Kasi yung Orange Pi 1 ay 5 volt lang po ang nire-require niya na voltahe. So, para dyan po yan, yung maliit na yan, kaya siya tinawag na step down module. Saksak po natin. Tapos, ang susunod naman natin at yan po yung sa may right side po ay yung positive ng step down module. Ikabit nyo lang po sa positive ng 12 volt. Tapos yung nasa left side, which is yung brown, ay yan po ang negative. Idediretso nyo lang po sa negative side ng 12 volt. Ito pong tinuturo ko ngayon ay naman po ay ang relay natin. So, makikita nyo, may diagram tayo dito kung paano natin siya kinakabit. Yan po yung relay natin. So, itong nasa unahan, yung pin 6. Nasa right side, yung pinakataas. Pin 6 po yung kinakabit. Tapos, kung mapapansin nyo po, meron tayo ditong pin na diagram din yung nasa gilid, yung nasa papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sundan nyo lang po yan. Yan po yung pin na nandun sa may Orange Pi na board. Yung nasa gitna naman po is yung pin 5,
kung papansin nyo, tinuturo ko na dyan sa gamit yung screw is yung pin 5. Yung nasa baba naman po ay yung pin 4. So, ang pagbilang po niyan, katulad po na ginagawa ko, 1, 2, 3, 4. Yun po yung pin 4. Tapos yung nasa left side, hindi natin gagamitin yung nasa taas. Yung nasa gitna naman po ay diretso sa 12 volt na positive. Tapos yung nasa baba naman po, dyan po yung kulay pula ng ating coin slot. Diyan po nakakabit yun. So ngayon, ipakita ko na sa inyo kung saan ikabit natin ng actual. So itong nasa taas, yung pin 6, kabit natin. So yan yung kulay puti. Didiretso natin sa pin 6. Bilang lang po kayo, start sa kaliwa, ay sa kanan. Yung nasa baba naman po, yung kulay blue, yan naman po yung papunta sa pin 5. So, bilangin nyo lang po. 1, 2, 3, 4, 5. Nasa pin 5 po ang kulay blue. Yung nasa gitna po. Tapos po, yung bandang baba, po is yung nasa pin 4. 1, 2, 3, and 4. Yan mo po. Susundan nyo lang po yung yung ginagawa po natin sa video para po makuha nyo po. Tapos ito pong part yung nasa gitna is yan po yung dediretso sa 12 volt na positive. Ayan po yung nasa screen po natin. Sundan nyo lang po. Ito pong nasa baba naman, yan po yung kulay pula ng coin slot natin. So mamaya ikakabit natin yung coin slot. Nasa na tayo. Tapos meron pa po tayo yung pin 9. Dediretso po yan sa negative ng 12 volt. Ito po. So pin 9, bilang tayo 1, 2, 3. Yung nasa taas po yung 9, no? Kung mapapansin nyo, lalaktawan nyo lang po ng isa, tapos sa taas po yung banda. So, bilangin nyo lang po para hindi po kayo magkamali, no? So, yung pin 9, ayan, yung kulay black, dediretso po yan sa negative ng 12 volt. Mga kapiso Wi-Fi, no, para like and share na rin po ng videos natin, no, para updated po kayo sa mga i-upload natin na videos. Tapos, ito na, nandito na tayo sa part na ikakabit na natin yung coin slot. So, katulad nga kanina, ang nakakabit na dyan yung kulay pula. So, meron pang dalawang wire po yan na kakabit natin. So, meron yung pula, itim, at saka puti. So, yung kulay itim na yan, idediretso po natin yan sa negative ng 12 volt. Tapos, yung kulay puti naman na natitira ay dediretso po sa pin 3 ng orange Pi 1. So, 1, 2, and 3. So, bibilangin nyo lang po. Huwag nyo pong kakalimutan na magbilang ulit-ulitin para hindi magkamali. So, katulad po nanyan sa screen natin, yung coin po, yung puti, ay pin 3 dediretso. Nasaan yung pin 3? Ayan. Nakikita nyo po sa screen. Ito po naman yung negative naman, yung black. Dumiretso po yun sa negative ng 12 volt. Sa mga gusto makakuha ng ng diagram natin, magpo-post ako ng ibang videos. Doon ipapakita ko po yung buong picture ng diagram. Kabit nyo lang po yung yung pin. So, tandaan nyo po lagi nasa taas yung kulay pula.
pag kinabit nyo po para hindi kayo magkamali. Ayan, nakakabit na po natin. So, i-double check nyo lang po yung mga wirings nyo po kung tama para hindi po kayo magkamali. Tapos, yan lang po yung mga kailangan natin. Tapos, iti-testing na rin natin siya. So, yan. Pula, white, tsaka black lang yung ng coin slot. Ilalagay ko po sa description yung mga ginamit natin. So, yan. Sa ngayon, iti-testing natin siya kung gumagana na ba. Sige, lagyan muna natin ng 12 volt na fan para makita nyo kung yan yung normally laman ng Piso Wi-Fi Vendo. Lagi siyang merong fan. So, yung fan, may dalawa lang naman na wires yan. Isang red, tsaka isang color na black. Bali yung red yan yung 12 volt. Diretso lang natin sa positive. At saka, meron pa isang wire, yung kulay black. Idiretso nyo lang din po sa negative ng 12 volt. Which is, ayan po, yung nasa screen po. Tapos, may ilalagay pa tayong isa. Which is itong LED frame light, pero 2 wires lang po. Ibig sabihin, pwede siyang power indicator o kaya naman ay insert coin indicator. Sa ngayon, ang gagawin natin ay power indicator natin po siya ikakabit. So, meron siyang waan ng kulay red at saka kulay black. Yung kulay pula po na wire, diretso lang po yan sa may positive na 12 volt. Sundan nyo lang po yung video natin para mas makuha nyo po. Ayan. Yung kulay itim naman po is diretso lang po sa negative na 12 volt. Ngayon po, testing na po natin yung Piso Wi-Fi natin. Ayan. Ganyan po ang itsura ng Piso Wi-Fi natin kapag nakasaksak. So, sabay-sabay po yan, yung umiikot yung fan, at saka po yung ating power indicator na LED frame light na 2 wires. Tapos po, abangan nyo po, meron pa po tayong video sa ibang part na ilalagay natin lahat ng pwedeng accessories na pwede nyo ilagay sa loob ng Piso Wi-Fi Vendo. Dito sa part na to, tatanggalin natin yung kulay pula or yung positive ng LED frame light natin. Ilalagay natin sa may relay, yung bandang baba, para mapapansin nyo, ang tawag na dyan ay insert coin indicator. So, pansinin nyo, pinipindot ko dyan yung insert coin. Kung may niririnig kayong tunog, kaya umiilaw yung ating LED frame light. Ibig sabihin, pwede na maghulog si customer. So, ulitin natin. Pindutin natin yung insert coin. Tapos, iilaw po yung ating LED frame light. Ang tawag po sa ginamit natin or ginawa ay insert coin indicator. Ayan po, tinanggal na po natin. So, ibabalik nyo lang po siya sa may positive para babalik na siya sa bilang power indicator. Malinaw po ba? Kung may mga katanungan po kayo, i-write down or i-comment nyo lang po. Tapos, re-replyan ko po or gagawa natin ng contents, no, para mas malaman nyo po. Thank you po sa panonood. Please like and subscribe. Bye!